Hi guys, Jello here ulit. So yun guys, sabi lang ako about sa kanina kasi may nag-deliver sa amin. Order ng ate ko yan. So ganito yung nangyari guys. Ayan. May sabihin ka lang dito sa deliver na to. So na-deliver na to, ang pangalan, anong pangalan nito tol? Ibo. Ano? Ibo. Ito. Ayan, Ibo. Instax Ibo. Yung parang sa camera pa to tol? Sa camera to. So yung pagbukas namin guys, scammer. So baka mamaya Maloko din kayo. maloko rin kayo. Ninja Van pa yung nag-deliver. So Ninja Van, dapat to binubuksan sa harap ng deliver eh. Tingnan nyo guys yung laman. Ito yung laman niya. So pampatay ng lamok. Hindi naman to yung order namin pero ito yung nakuha namin. So ito yung hindi nakalagay dito tol yung Address wala, hindi nila nilagay. hindi nila nilagay yung address na nag-deliver, no? So talagang scam to. Dapat pala, tapos yun guys, ganito na wala deliver yung... yan, tignan nyo lang yan guys. Sabi nung ni ate, na-scam tayo. Sabi nga, di pagbuksan ko, oo nga, kasi ang laman ay iba. Dapat yung camera, ayan ang makukuha na niya. Pero iba yung laman. Naging parang pangpatay lang lamok yun guys eh. So, ang halaga nun ay 999. So, yung guys, syempre na-scam kami kasi 1,000 rin yun eh. Piso na lang, 1,000 na. So, sabi ko doon kay ate, i-text niya yung kinuwanan niya na yun. Actually guys, in-order niya yun sa Facebook guys. Sa Facebook niya in-order yun, hindi siya sa Lazada, hindi siya sa Shopee, sa Facebook. So, sabi ko, tol, dapat hindi ka dyan kumukuha. Hindi natin alam kung totoo yung mga yan eh. Kasi, yan, sira-sira na yung Facebook kasi nga, ilang beses na rin ako na-scam dyan. So, ang sabi ko kay ate, kontakin mo yung seller na yan. Ngayon, dahil kinontak ni ate, binalak siya guys. Kasi nga, nakakuha niya na binalak niya. Kasi sinerge namin, sabi namin, sinat ni ate ko, bakit ano itong pinadala mong item na to. Tapos, hindi siya nireplyan, binalak siya. So, ang ginawa namin, yung nag-deliver sa amin, tinawagan namin kasi nga tumawag siya bago siya pumunta dito eh. Bago niya tinawagan namin, buti na lang yung deliver na yon, yung kilala naman namin yun eh kasi lagi siya nag-deliver sa amin. Bumalik sa amin kasi tinawagan namin, sabi namin, sir, yung deliver niyo dito, na-scam kami, pwede po ba bumalik kayo sa amin? Ngayon, bumalik naman siya. Ngayon, nabalik namin yung item na yon, yung pera na yon, na yung pera sa amin, binalik sa amin yung pera kasi nga sabi namin na-scam kami. Buti na lang bumalik siya at hindi niya pa na ano yung pera na ibigay ko sa ano nila, sa deliver nila o sa ano nila, sa office nila. So kaya naibalik namin yung pera. Ngayon sabi ni ate, gagawa na lang daw siya ng report. So pwede pala ibalik guys, pag nagkamali kayo, aniloko tayo ng mga scammer, pwede natin ibalik yon. Ewan ko lang kung sa Facebook lang nga pwede, no, sa Shopee o sa Lazada. So, hindi ko rin alam guys kung pwede. Basta naibalik namin eh. Kasi nakakatuwa kasi kahit pa paano, nakuha namin yung pera namin. Tapos binigyan na lang namin siya ng 100 para kahit pa paano sa istorbo na ginawa namin. O sa istorbo na nangyari. So, yun guys. Ang hirap, ang dami na mamanloloko. Ang hirap ngayon. Kaya, ang hirap magtiwala sa mga ganyan na o-order tayo sa Facebook. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat na sinasabi ko na baka ganyan na lahat. Pero hindi naman, pero kasi 3 beses na ako naloko eh. Tapos si ate pang-4 na. Kasi, yun na, hindi ko lang alam kung talagang paborito lang tayong scam nila o talagang ganyan yung mga trabaho nila. So sana mag-ingat tayo guys na huwag tayong ganyan ng ganyan, order ng order sa mga ganyan. Ewan ko lang, kayo na lang bahala kung paano kayo mag-iingat guys. Pero sa totoo lang, nakakadala na ang hirap na magtiwala sa mga ganyan. Na-order ko sa kanila, akala mo totoo. Pero, scam pala. So, nakakagigil. So, wala tayong magagawa kasi yung trabaho nila. Ito guys, wala siyang address. Pag ganyan walang address, tingin nyo, scammer na yan. Yun lang din ang, yun ang kuhanin. Kasi yung, ito, yan, nakita niyan guys. Wala siyang address. Pangalan lang ng seller yung nakita namin. So, wala siyang pangalan. So, wala siyang address na pwede nating balikan yung item na yun. Kaya buti na lang, tumawag kami doon sa deliver yung parcel na yun o yung item na yun. Kaya naibalik namin yung item na yun, tapos ibalik yung pera namin. Pero nakakatawa kasi nagpapalo. Alam na namin na ganyan talaga, hindi mawawala yung mga ganyan. Kasi dati kami, hindi naman namin iniisip na
ganyan na may manloloko na ako na ganyan eh. So, yun lang, nakakainis lang. Dinala kami nung seller eh. Sabi namin na isusoli namin yung item niya kasi iba yung ilagay ko sa item. So, binalik guys. So, buti na lang. So, alert lang kayo guys na huwag kayo masyadong magtitiwala sa mga order na ganyan. So, yun lang, sinasabi ko lang guys. So, umorder kayo yung mga legit. Tingin nyo na pag nag-text kayo at nag-text sila, makapag-usap kayo. So, yun guys. Inorderan namin ito. Inorderan namin ang camera na yon. So, binala kami. Talaga scammer talaga siya. So, nakakainis lang kasi scammer siya. Ayun guys.